ang Dallas Mavericks ay nabigo ng 3 panalo sa pagkamit ng kampyonato noong nakaraang NBA Finals. Bagaman hindi maikakaila ang kanilang pagkadismaya, nanatili itong isang nakapagbibigay pag-asa na season para sa kanila. Sumali si Klay Thompson, isang 4 na beses na kampiyon sa Mavs ngayong off-season, at naniniwala siya na maaaring siya ang missing piece na kailangan ng koponan ayon sa Quick Hoops. Sobrang nakakaakit sa akin ang ideya na makipaglaro kina Luka at Kyrie. Lalo na nang mapanood ko ang chemistry ng mga teammates sa championship ngayong taon, talagang nagulat ako. Sa puntong ito ng aking career, maaaring hindi na ako tumakbo ng kasing bilis o tumalon ng kasing taas tulad ng dati, pero kaya ko pa ring makapagpasok ng mga open shots. Sa tingin ko, ako ang maaaring maging missing piece para sa kanila. Hindi kayang bantayan ng depensa si Kyrie at Luka, hindi nila magagawang magpadala ng maraming double teams. Pinuri rin ni Thompson ang sentro ng Mavericks na si Daniel Gafford. Binigyang credits ang kanyang kakayahan sa pagkuha at pagtatapos ng mga lob. Malinaw na handa na si Thompson na sumali sa team ng Mavs at magbigay ng impact. Tama ba ang kanyang pagtataya na siya ang missing piece? Si Klay Thompson ba ang nawawalang piraso ng Mavericks? May ilang mga tanong tungkol sa depensa ng Mavs. Umaasa ang Dallas na ang kakayahan ni Derek Lively II at Daniel Gafford sa pagprotekta ng rim ay makakapigil sa mga kalaban sa loob ng paint. Samantala, sina PJ Washington, Najee Marshall at Quentin Grimes ang inaasahan na magpapalakas ng perimeter defense ng Mavs. Kaya pa rin ni Thompson magbantay sa perimeter ng may respeto. Hindi man siya kasing husay ng dati, kaya pa rin ni Klay gumawa ng plays sa depensang bahagi ng laro. Sa pananaw ng opensa, malamang si Thompson nga ang nawawalang piraso. Ang kanyang presensya ay tiyak na makakatulong kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Kung mag-double man ang depensa, maaaring maiwan na open si Thompson o Washington. Parehong kayang mag-shoot ng 3-pointers ang dalawang player. Hindi maaaring iwanan ng depensa si Thompson na open dahil sa kanyang husay sa long-range shooting. Si Doncic ay arguably ang pinakamahusay na player sa NBA. Madalas siyang i-double team. Kung mag-focus man ang depensa kay Doncic habang kailangang bantayan si Thompson, magkakaroon ng mas magandang opensa si Irving. Maaaring magkaroon si Kyrie ng magandang season. Paano naman ang performance ni Thompson? Kaya ba niyang maglaro muli sa All-Star level sa Dallas? Asahan na si Thompson ay magiging starter sa Mavs. Malamang ay kasama niya sa starting lineup sina Luka Doncic, Kyrie Irving, PJ Washington at Derek Lively II. Si Thompson ay hindi pa nakapaglaro para sa ibang team sa NBA bukod sa Golden State Warriors, kaya't malaking pagbabago ito para sa kanya. Minsan, ang isang bagong simula ay sapat na para makabalik sa tamang landas ang isang player. Si Thompson ay hindi naman nagkaroon ng masamang laro noong nakaraang season. Nag-average siya ng 17 puntos kada laro sa 43% shooting mula sa field at 38% shooting mula sa 3-point range. Sa tulong ni Doncic at Irving na nagbibigay ng bola sa kanya, maaaring makakita pa ng mas magagandang resulta si Klay sa kanyang unang season kasama ang Mavericks. Ang katotohanan ay kaya ni Thompson na makapuntos sa open shots at makakakuha siya ng maraming magagandang pagkakataon habang naglalaro sa Dallas. Si Stephen Curry ay pumirma ng 1-year extension na nagkakahalaga ng $62 milyong noong Huwebes, na mananatili siya sa Golden State Warriors hanggang sa next season at itataas ang kanyang kabuuang kita sa career sa mahigit $500 milyong. Si Curry ay sasama kina LeBron James at Kevin Durant bilang mga tanging NBA players na binayaran ng $250 milyong sa sweldo. Ayon sa basketballreference.com, kumita na si Curry ng $347 milyon, $844,000, $681 sa loob ng 15 season. At ngayon ay nakatakdang magkaroon ng karagdagang $178 milyon sa susunod na 3 season na may kabuuang humigit kumulang $526 milyon. Tungkol naman sa ika-4 na aktibong player na makakamit ang $500 milyong na kita sa loob ng susunod na 4 na taon sa ilalim ng isang kontratang nilagdaan ngayong summer, ito ay si dating Clipper Paul George. Ipinapakita ng patuloy na pagtaas ng sweldo sa NBA na tanging 2 retiradong player lamang ang nakalagpas sa $300 milyong sa sweldo. At ito ay sina Kevin Garnett at si Kobe Bryant. Ang salitang sweldo ay mahalaga dahil sina James, Durant at Curry ay lalampas sa $1 bilyong kapag isinama ang mga endorsements sa kanilang kabuuang kita.
si Michael Jordan na binayaran ng lamang $74,222,500 sa sweldo ay kumita ng mas malaki kaysa sa sinumang atleta sa $2 bilyon. Salamat sa malaking bahagi sa Nike. Hindi pa naaabot ni na James o Durant ang $500 milyong sa sweldo, ngunit pareho silang may mga kontrata na magtitiyak na tatawid sila sa threshold maliban na lang kung magretiro sila agad. Si James ay kumita ng sa loob ng 21 season at noong Hulyo, sumang-ayon siya sa isang 2 taong extension na nagkakahalaga ng $104 milyon kasama ang Lakers. Si Durant ay kumita ng sa loob ng 17 season at garantisado ng $51 milyon sa dadarating na season at $54 milyon sa susunod na season kasama ang Phoenix Suns. Ang mga numerong ito ay sapat na upang malula ang sinumang ordinaryong manggagawa. Sa kaso ni Steph, tila tama ang panahon para idagdag niya ang ikatlong taon sa kanyang kasalukuyang kontrata, ang maximum na pinapayagan sa ilalim ng NBA's over 38 rule na nagbabawal sa mga team na mag-offer ng mga kontrata na 4 na taon o higit pa sa mga player na magiging 38 taong gulang sa panahon ng kasunduang iyon. Ang layunin ng over 38 rule ay upang maiwasan ang mga team na maiwasan ang salary cap sa pamamagitan ng pag-o-offer ng kontrata na lampas sa inaasahang panahon ng pagre-retiro ng player. Nasa isip ng lahat ang clutch play ni Curry nang manalo ang US ng ginto sa Paris Olympics. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 26 na puntos at 5 assists bawat laro habang pinamunuan ang NBA sa clutch scoring. Siya ay isang all-star sa ika-10 pagkakataon, nanalo ng 2 MVP awards at tumulong sa Golden State na manalo ng 4 na NBA championships. Malinaw si Steph tungkol sa kanyang hangaring magretiro na naglalaro lamang para sa Golden State. Palagi kong sinasabi na gusto kong maging warrior habang buhay, sinabi niya sa Unscape noong Hulyo. Sa yugtong ito ng aking karir, pakiramdam ko posible iyon. 6 na player bukod kina James, Durant at Curry ang lumampas na sa $300 milyong sa career salary earnings at 4 sa kanila ay naglaro para sa Clippers. Si Chris Paul ay pangatlo sa likod ni na James at Durant na may ngunit mukhang hindi na siya aabot sa $500 milyon matapos siyang pumirma ng 1-year contract na nagkakahalaga ng tama ang San Antonio Spurs para sa paparating na season. Ganito rin ang kaso para kay Russell Westbrook na kumita ng ngunit pumirma ng 2-year contract na nagkakahalaga ng kasama ang Denver Nuggets. Ang susunod ay si James Harden na may bagamat malalampasan niya si Westbrook at lalampas sa $400 milyong matapos siyang pumirma ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $70 milyong kasama ang Clippers. Si George ang pinakabatang kasapi ng $300 milyong club na may noong Hulyo pumirma siya ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng kasama ang Philadelphia na magtataas ng kanyang career salary earnings lampas sa $200 bilyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.